Hello guys, 안녕하세요. 반갑습니다. Okay, so another sample problem from EPS topic and this time graph problem. So I got this question from the EPS Korea Network YouTube channel. So sa mga gustong makapag-take ng mock test sa YouTube channel ng EPS Korea Network, so you can visit that channel po. And also easily go to Korea. So I think yung mga channels po na iyon is somehow helpful, no, para po ma-enhance yung EPS topic testing skills ninyo. So yung mga students namin last year na nasa Korea na, so yung mga KLT 20 namin, KLT 19, 18, so most of them use the Easily Go to Korea and EPS Korea Network. And sabi nila mas mahirap daw yung mga mock tests ng Nepal compared sa actual. So that is why guys, they passed the exam and they got high scores. So this time guys, as we discussed, I will be able to, or I'm going to spot na lang din kung ano yung mga typo error. No? Kasi hindi natin maiiwasan guys, human error. Kasi gawa-gawa lang din po ito ng mga ibang teachers ng ibang bansa. Okay? So like Nepal. Okay, so be careful na lang sa mga resources natin. But overall experience, nakakatulong po talaga. Very helpful po yung mga mock tests. Okay, so 시작합시다. Let's start. 다음 표를 읽고 같은 것을 고르십시오. Okay, so 같은 것, guys. 같은 것. Ito yung naka-emphasize dito. So if you see 같은 것 sa instruction, it means hahanapin mo lang sa mga choices kung ano yung nagsasabi ng tama. Okay, ng fact. Okay? So pag ganitong mga graph problem, guys, yung pinaka-importante lang naman is nandito, no? Yung ano yung laman ng graph. Apat siya dito, guys. We have 통화하기, 게임하기, 술 마시기, then 눌러가기. Okay. So, in the easiest way, sa actual exam, pag ganitong mga problem, you can go directly po sa choices para makasave ka ng time. So, madali lang kasi yung graph, guys. Lalo na pag marami kang baong vocabs, no? So, dito, 통화하기. Okay, 통화하기. So, dito guys, hahanapin mo siya. 기분이 좋으면. So, 1, 2, 3, 4. So, from 1 to 4, magkapareha lang yung una. So, you can omit this one, guys. No, pwede mo nang tanggalin yan. Okay? So, pwede mo tanggalin yan. Huwag mo nang basahin. Kasi dito lang naman nagkakaiba-iba eh. Okay, so dito, 눌러가는. Okay. 눌러가는 직장인. Okay, so, 눌러가다. Ito yun, guys. 눌러가다. So, number 1, 눌러가다. 몇 프로예요? 네, 32%예요. Okay, 32. Okay, 32%. Okay? And 게임하기 준화로 이야기한다. Okay? 게임하는. Okay, ito guys, 게임하는. So 14%, 14%예요. And 술을 마시다. Okay, 술을 마시기 42%예요. Okay, so 42. Ito guys is 42. Okay, percent. So, ito yung tatlo ang meron. So, halimbawa guys, 통화하기, hindi mo makikita sa choices. Hala, paano to? Pero yung number 2, walang kapareha. So, it might be ito na yata yung magkapareha. And which is sila talaga guys. No, kasi 통화하다 is to make a phone call. Okay, and 전화. Okay, 전화 means phone. Then 이야기, talk. Okay, 전화로 using phone, talk. Okay. So 통화하다, 전화하다. Okay. So 12%. Okay. Okay guys, so imagine nyo na lang po kasi computer po yung CBT po kasi yung exam. So i-imagine nyo lang po yung mga numbers. Okay? So 눌러가다. Sabi niya dito guys, sa 눌러가다, anong sinabi niya dito? 가장. Ito lang yung mga importante dito guys. So number 1, yung pinaka-importante, 눌러가. Yan, 눌러가는. And 가장. Ito guys. Yan lang. So when we say 가장, 무슨 뜻을 가지고 있죠? Ano nga yung meaning niya guys? Yes, it means pinaka. So, it might be pinakamataas or pinakamababa. Dalawa lang po yan. So, if you see Kajang guys, it might be siya yung pinakamataas sa graph or pinakamababa. Tingnan lang natin dito. 눌러가다.
Okay, siya ba yung pinakamataas? Hindi, may pinakamataas pa. Sashi B, 42. Siya ba yung pinakamababa? Hindi rin, merong 12%. So therefore, number 1 is not the correct answer. Okay, another word kay Kajang. Jail. Okay, jail. Jail, no? So we say jail din dito sa number 2. So again, same yung meaning nila, pinaka. So again, pag may jail or kajang, it indicates lamang po guys na siya yung pinakamataas or pinakamababa. Okay, so punta ka agad sa choices. Dito, 전화로. Okay, so 통화하다, 통화하디. So 시비 dito, siya ba yung pinakamataas? Hindi, may 42. Siya yung pinakamababa. Yes, siya yung pinakamababa, guys. No? Kajang or jail. Ano yung baba, guys, or pinakakaunti? In Korean, when we say quantity, it refers to, so quantity yung pinag-uusapan, so therefore the verb should be manta or 적다. So 적다 or 적습니다 means few. So if you say jail 적습니다, the fewest, pinakakaunti. Which is correct, no? Number 2 agad yung mahihint natin na tamang sagot, guys. But let's check pa rin po sa 3 and 4. If you have time, you can still check po kung or confirm kung tama ba yung sinasabi or mali ba talaga yung sinasabi ng 3 and 4. But if you don't have time, you can go directly po sa next question. Kasi ito na probably yung tamang sagot natin, no? Okay. 3번, number 3. 게임하다. 게임하는 수가. Okay. So 게임하다 guys means to play game. 14%. Dito 41%. 여기는 14%. So mali po guys. And number 4. 기분이 좋으면 술을 마시다. 술을 마신다는 응답. Okay, 술을 마시다 42%. 여기는 술 마시기 42%. tingnan mo sa dulo. 두 번째. Okay, 두 번째. Okay, so two, second, no? Pang second daw siya. So, which is not, kasi siya yung pinaka-first. 첫 번째. 첫 번째 po siya, guys. Hindi po siya 두 번째. Okay, so second daw siya guys, which is not kasi first po siya. Okay, so hindi natin diniscuss lahat ng vocabs, but we got the correct answer. Okay, so balik tayo guys sa vocab parts. So 통화하기 again, to make a phone call. 게임하기, playing games. 놀러 가기, to go in order to play. 놀러 가기. Then 술 마시기, to drink alcohol. 다른 말로는 한잔하다, 술 마시다, 한잔하다 비슷한 말이에요. Same meaning, to drink. 미nom, mag-inom. Okay, 한잔, di ba? One glass, one shot. 기분이 좋으면, okay, 좋으면 if good ang feelings. If you're feeling good, if they are feeling good, 기분이 좋으면 1번부터 4번까지 비슷해요. Okay, so pareha lang po lahat guys from 1 to 4. 기분이 좋으면 if good daw yung feeling. Okay? Ano daw? 놀러 가는 직장인. 직장인 is the workers, employees. 가장 많습니다. pinakamarami daw yung workers na umaalis para maglaro, para mag-play, or para magkaroon ng playtime if good yung feelings. Hindi naman. Dito, pinakakaunti daw yung 응답 means response. Response na nakikipag-usap gamit yung phone if good yung feeling. Okay? So, which is correct. 통화하다. Then, 기분이 좋으면 게임하는 수가 41%. Okay, 41%. Meron daw 41% nga numbers. No? 수가, 숫자. Number. Meron daw 41% na number na mga naglalaro. If good yung feeling. Okay, yung number daw ng mga naglalaro is 41%. Yan po yung sabi dito sa number 3, which is not kasi 14% po siya. Then dito sa last, 술 마신다는 응답이 두 번째입니다. So second daw yung response na umiinom ng alcohol, alak, if good yung feeling. Okay?
So, kasi yung pamagat nito guys is 직장인이 기분이 좋을 때 하는 일. So, work or something na bagay, work na ginagawa when or sa tuwing maganda or nice yung pakiramdam, yung feeling ng mga workers or mga employees. Okay? So, 다시 한번 정답 2번입니다. Number 2 yung tamang sagot natin dito, guys.